Good morning po sa inyong lahat. Happy New Year. Para walang katapos ang batian ng Happy New Year ng buong Enero. No? Anyway, sa pagbubukas po ng ating Berean class ngayong taon, salamat sa Panginoon kung paano niya po tayo pinatnubayan last year. No? Ngayon din ay ganoon din ang kanyang patnubay sa atin, sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon sa ating pagbabalik. At nawa ay patuloy tayong matuto mula sa salita ng Panginoon. Makita natin yung mga personal na pinagdaraanan natin mula sa kanyang salita. Saglit po tayong manalangin at tingin po natin ang patnubay ng Diyos. Dakilang Diyos na aming ama't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli. Panibagong taon, panibagong pagkakataon. Ngunit alam namin, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay sariwa bawat umaga. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami ay mayroon oras na inyong binigay upang mag-aral muli ng inyong salita. Sama-sama, Panginoon, na matuto mula sa inyong salita. Sama-sama, Panginoon, na ihatid mo kami sa tamang kaunawaan at bawat isa sa amin, Panginoon, na inyong kausapin sa pamamagitan ng inyong salita. O Diyos, alam ko po sa umagang ito, may kanya-kanya kaming kabigatan, pinagdaraanan, at naniniwala din po kami na ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan na siyang kakatagpo sa anumang pangangailangang espiritual na meron kami. Kung meron kaming, Panginoon, kabigatan, ipagkatiwala namin sa iyo. Kung meron kami, Panginoon, kasalanan, ipagtapat namin sa iyo at hingin ng tawad at baguhin mo kami. Gayun din, Panginoon, inaalala namin sa panalangin ito ang mga kapatid namin na may karamdaman. Kayo, Panginoon, ang siyang magpagaling po sa kanila at magbigay ng pagtitiwala sa inyo. Dalahin ko rin, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, inyo rin pong katagpuin. At dalahin ko rin, Panginoon, na yung mga taong nag-aalaga po sa kanila inyong pagpalain. Maraming salamat, O Diyos. Sa inyo po namin tinataas ang panalangin ito na mayroong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay nasa 2 Kings chapter 15 at ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay 5 kings. Okay, 5 hari ng bansang Israel. Alam natin na hati ang kaharian ng Israel sa dalawa, ang Northern Kingdom, which is the Kingdom of Israel, at ang Southern Kingdom is the Kingdom of Judah. Ang mga anak ni David ay naghari sa Kingdom of Judah. Kaya pagdating sa Northern Kingdom, walang descendant doon ni David. Lahat yon ay mga nag-aklas kay David. Okay? Yung unang naging hari doon ay nag-aklas kay Solomon. So, kaya naging nahati yung kaharian ng bansang Israel. At kung babasahin niyo po mula 1 Kings hanggang 2 Kings, ang mga hari sa Northern Kingdom o yung sa Israel ay masasama. Wala ni isang mabuti. Wala ni isang mabuti. Pagdating naman sa South, which is sa Judah, may mga ilang mabuti, may mga ilang masama. Pero mas marami pa rin yung masama kaysa sa mga mabubuting hari. Kahit na ito po yung mga anak na ni David, mga angkan ni David, pero hindi pa rin garantiya na susundin nila o susunod sila sa yapak ni David. So again, ang pag-aaralan natin ngayon is 5 hari sa Northern. So what can you expect? Bad kings. But the question for today is, what good lesson can we learn from bad kings? What good lesson can we learn from bad kings? Anong mabuting karunungan ang matututunan mo sa masamang tao? Well, mayroong mga bad examples that we cannot copy or we should not copy, and that's, I think, that the things that we can learn. Let's start with verse 8. Si Haring Sekariah o Sekarias, siya po ang pang-14 na hari. 14th king. Next slide, kapatid. Sige, yung first slide, kapatid. Sige. Now, hindi nyo man nakikita yung mga pangalan, but allow me to describe. Yung nasa right po ninyo, yung nasa right ninyo, yan po ang Kingdom of Israel, South. Okay? Mapapansin nyo, layo-layo sila. Right? Ibig sabihin yung transition ng kingdom, ay pinatay niya yung kasalukuyang hari. Kapag yung
yung transition pa ganito, pa sideways, ibig sabihin, pinatay yung hari at yung pumatay yung pumalit. Okay? Pag ang transition naman is vertical, ibig sabihin, anak yung naging hari. Makikita niyo yung first 5. Okay? First 5. Ay, not first 5. No. Di ko, it's okay. Hinliitan mo. Yung kay King Jehu. Ayan, yung kay King Jehu, yung nasa right side natin. Yung dire-diretsong vertical. Dire-diretsong vertical. Oh. Sige pa. Yan. Lakihan mo, Deacon, kung kaya natin lakihan. Ayan na, yan na yun. Sagad na yan. Si King Jehu, naalala niyo po, siya yung pumatay kay King Ahab. Yung asawa din ni King Ahab, kanyang pinatay. Now, si King Jehu po, ang pangako sa kanya, 4 na salinlahi maghahari. So, yung kanyang anak, si Jehoahaz, si Joash, si Jeroboam, yung kanyang great-great-grandson, until yung kanyang 4th generation na si Zacarias, yung pag-aaralan natin ngayon, sila po ay naghari na hindi, yung minana po nila yung trono. Okay? Now, pagdating kay Zacarias, naging sideways. Ibig sabihin, pinatay siya ni King Salum. Tapos, si King Salum pinatay ni King Manahem. Tapos, yung anak ni Manahem na Pikaya, naging hari, pero pinatay din si Pikaya ni Peka. So, puro sideways pagdating sa Israel. Why? Kasi nga po, pinapatay yung mga hari, nagkakaroon ng pag-aaklas para makuha yung trono sa kanila. Now, compared to King David, yung line ni David, lahat po yan vertical. Why? Ibig sabihin, namana nila. Hindi sila pinatay ng kapatid nila. Okay? Now, let's proceed sa ating pag-aaralan ngayon kay King Zacarias. Siya yung katuparan ng propesiya kay Jehu na yung kanyang ika-4 na salinlahi ang maghahari. So, ito na yung ika-4. Ito yung huling line ni King Jehu. Now, sabi sa verse 8, nang ika-88 taon ng paghahari ni Azariah sa Juda, sa Israel naman si Zacarias na anak ni Jeroboam ang naging hari ng Israel. Naghari siya sa Samaria ng 6 na buwan. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, tulad ng kanyang mga ninuno. Pansin niyo ano yung tawag sa Israel that time? Samaria. Tama? Di ba, ang Israel nahati sa 3 yan eh. Galilea, Samaria, saka Jerusalem o Judah. Okay? Yung Jerusalem, Judah nasa ibaba, nasa south, nasa gitna yung Samaria bago ka makapuntang Galilea. Pero nasa Samaria lang, wala sa Galilea. Pero hindi na tawag Israel, Samaria na ang tawag sa kanya. Kasi hindi na siya kumpletong Israel, Samaria na lang. Okay? Nandun yung mga Samaritano. Diba? Naalala nyo? Pag sinabing Samaria, half Jew, half Gentile. Now, si King Zacarias ay naghari sa Samaria ng gano'ng katagal? 6 na buwan. Okay? Kapag maigsi yung termino, it's either pinatay sila ng Panginoon sa sakit or merong pumatay sa kanila na gusto maging hari. Kapag maigsi yung paghahari. 6 months, meron nga 1 month lang eh. I think meron nga weeks lang, days lang eh. Ginawa rin niya, sa verse 9 sabi, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, tulad ng kanyang mga ninuno. Nagpakasama rin siya tulad ni Jeroboam, na anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Again, lagi niyo mababasa si Jeroboam, na anak ni Nebat. Siya yung, nung nag-divide yung kingdom, siya yung unang naging hari ng Northern Israel kasi siya yung nakipaglaban sa anak ni Haring Solomon. Okay? Kay Rehoboam. So, lagi siyang ipapakilala dyan. Ibig sabihin, dahil sa kanya kung bakit nagkaganito ang kaharian din ng Israel. Nagpakasama rin siya tulad ni Jeroboam ni anak ni Nebat na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Verse 10, si Salum na anak ni Jabes ay nakipagsabwatan laban kay Zacarias. Pinatay niya ito sa Eblem at siya ang pumalit bilang hari ng Israel. So, ano yung naging transition? Paano nagpalit yung paghahari? Sa pamamagitan ng pagpatay.
Verse 11, ang mga ginawa ni Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 12, natupad ang pangako ni Yahweh kay Jehu nang sabihin niya, ang mga anak mo hanggang sa ikaapat na saninlahi ang mag-ahari sa Israel. So again, makita po natin dito sa buhay ni Zacarias, bagaman siya ay ikaapat na saninlahi na sa anak ni Jehu, natupad yung pangako ng Diyos sa kanya, pero yung kanyang kinahinatnan ay hindi rin naging maganda. Paano siya nawala sa pag-ahari? Pinatay siya ng isang nagtangka o gustong maging hari din, which is si King Salom. So, King Zechariah, what can we learn from his life? Number one, we can learn, next slide kapatid, the continuation of unfaithfulness to God. Ang sabi dito sa Biblia, sabi sa salita ng Diyos, sinunod niya yung ginawa ng kanyang mga ninuno at gayon din kay Jeroboam na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. So, hindi rin siya nagbago. As we can see, lahat ng mga anak ni King Jehu, pinagbigyan sila hanggang ikaapat na saninlahi, pero hindi pa rin sila talaga nagbago. Nakita natin na sinunod pa rin nila yung mga ninuno nila sa kanilang mga kasamaan. Now, if the kingship is declining, what can you expect from the people? Kung ang mga leaders ay hindi nagiging mabuting patotoo o hindi naging mabuting halimbawa, ano expect mo, aasahan mo sa mga taong nakapaligid o sa mga taong nakakasakop sa kanila? Babagsak din. Hindi rin magpapakita ng disiplina, hindi rin sasamba sa Panginoon. Since itong hari na to hindi sumasamba kay Yahweh, ang mga tao hindi rin sumasamba kay Yahweh. Although merong mga faithful men of God sa Northern Kingdom, which is marami compared to South, pero ganun pa rin, hindi pa rin sila nakikinig sa Panginoon. So, sige, tanong, Kuya Lito. Sige, sa mic, para marinig din ng mga tao sa online. Wait lang. Sige. Ito yung pangako ng Lord na sasalin lahi niya. Yeah. Pinatutupad pa rin ba ng Lord kahit na alam niya na ganito pa rin yung mangyayari, kakailap na ang bayan niya, bayang Israel, na mapapasama, mapapalayo sa pagsamba sa Kanya. O, yun lang, sa aking pag-unawan. Base sa pagkakaunawa ko sa tanong ni Kuya Lito, ito na yung propesiya, tama? Ikaapat na saninlahi. So, ibig bang sabihin na magpapakasama ito? Tama ba? Yun ba ang tinatanong mo? Hindi sila naging masama dahil ginusto ng Panginoon na maging masama sila. Hindi dahil sa Panginoon kung bakit sila naging masama. Hindi sila itinakdang masama. Okay? Masama na talaga sila. Okay? Yung nation of Israel, especially sa Northern Kingdom, lahat ng kaharian doon ay hindi talaga sumasamba kay Yahweh. Unless alisin nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, doon pa lang sila makakapanguna ng tama. Katulad ng sinabi, sumunod din sila sa masamang halimbawa. So, God is giving them chances. Binibigyan sila ng pagkakataon para baguhin kung ano yung course ng kanilang lahi. Pero hindi pa rin sila sumusunod sa Panginoon. So again, it's not because God destined them. We can say that God allowed them. Pinahintulutan na sila ng Panginoon sa kanilang kasamaan upang ipakita the difference of light and darkness. At makita rin yung consequence ng kasamaan. Minsan ganun din naman ng Diyos eh. Di ba? Pwede ka naman niyang pigilan. Sabihin natin, pwede ka niya naman pigilan, huwag gumawa ng kasalanan. Di ba? Halimbawa, ano bang kasalanan? Kukuha ka ng pera na hindi sa'yo. Pwede naman magdala siya ng tao na makakakita o kaya para mapigilan ka na hindi mo kuwain yung bagay na hindi sa'yo. Di ba? Kasi may tao nakakakita sa'yo. Pwede naman gawin ng Panginoon yan eh. Pero bakit kasala ka? Hinayaan ng Panginoon na mangyari yun, unang-una, para matuto ka rin sa ginawa mong pagkakasala sa Panginoon. Again, matututo tayo sa dalawang paraan.
Mula sa salita ng Panginoon, matututo ka. At mula sa sarili mong kamalian, matututo ka. Pero, saan mo gusto matuto? Mula sa sinabi ng Diyos o mula sa consequence ng pagkakasala mo? Siyempre, lahat tayo gusto natin matuto mula sa salita ng Diyos kasi walang consequence yun eh. Pag natuto ka mula sa salita ng Diyos, what you have is reward. Right? Pero pag natuto ka mula sa kamalian mo, what you have is consequence. Sabi nga, di ba, experience is a good teacher? No. It's not experience is a good teacher. Experience is a cruel teacher. You don't have to experience para matuto. Sa salita pa lang ng Panginoon, matututo ka na. Pero pag natuto ka base sa iyong karanasan, sa kamalian, cruel teacher yun kasi may consequence kailangan ka muna matikman bago mo matutunan ng isang bagay. Tama? So again, ayaw ng Panginoon na matuto tayo base sa sarili nating kagagawan o dahil sa kasalanan o dahil sa experience natin. Gusto niya na matuto tayo mula sa kanyang salita. Halimbawa, kana Eva at Adan. Ang sabi ng ang kaaway sa kanila, ang sabi ng diablo, pag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Tama? Magiging marunong kayo. Ang tanong, hindi pa ba sila marunong? Marunong na sila. Hindi pa ba nila alam ang mabuti at masama? Alam nila, kasi nga ayaw nga nilang kainin dahil nga bawal yun eh. Hindi pa ba sila katulad ng Diyos? Katulad na rin sila ng Diyos. Kasi nga nilikha sila ayon sa wangis at kalarawan ng Diyos. So, it is not true na matututo sila base sa pagkain ng bunga na nakakalam ng mabuti at masama. Matututo sila mula sa salita ng Panginoon. Mula sa Diyos ang nagsasalita sa kanila. Sa Diyos mismo na nagtuturo sa kanila. Pero anong pinili nilang pagkatuto? Kumain sila para matutunan nila kung ano yung kasalanan, kung ano yung consequence kapag kinain nila yung bunga na yun. Which is, alam na nila yung consequence. Ano yung consequence kapag kinain yung bunga? Mamatay sila. Di ba? Kailangan mo pa bang maranasan? Di ba? Bago mo matutunan, ganito pala. Hindi. So as much as possible, we should learn from the truths of God's Word, not from experience. Okay. Pero the nation of Israel, yung Northern Kingdom, natuto sila based on consequence ng kanilang kasalanan. So as we can see, continuation of unfaithfulness to God. Mula sa first king ng Northern Kingdom hanggang 14. Ilan ba yung king nila? I think 19. Lahat ng 19 na yon, downward spiral ang kanilang fall, ang kanilang pagbagsak. Pabagsak sila ng pabagsak, pasama sila ng pasama. Dati hindi sila pumapatay, pero ngayon, di ba? Patayan na kaliwat kanan para lang makuha yung paghahari. So that's the number one thing, continuation of unfaithfulness to God. If the king is unfaithful, what can you expect to the people? Unfaithful also. The same thing with our church. No, lagi kong inilalagay sa konteksto natin. Kasi para maging relevant sa atin. The same thing, if the pastors are unfaithful, what can you expect with the members? Di ba? Can you just imagine, kung tatamad-tamad kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos, o di ba, kung tipong sabihin natin, Sunday o kaya Wednesday, o sige, wag na lang tayo mag-prayer meeting. Sunday na lang tayo. Until such time, okay, every first Sunday na lang tayo mag-gather. Anong mangyayari sa church? Wala. Di ba? And I tell you, there are churches na wala talagang prayer meeting. The pastor already gave up. Sumuko na rin yung pastor. Why? Kasi the members are not attending. Merong uma-attend. 5, 2, hanggang sa, siguro dumating yung panahon, si pastor na lang, saka yung kanyang pamilya ang nandun. O kaya wala pa rin yung pamilya ng pastor. Hindi natin alam. Di ba? So the pastor gave up. Mabuti pa, kaysa magkasala tayo tuwing Miyerkules, alisin na lang natin yung prayer meeting. Now, the question is that a good decision? No. It's not, hindi yung pag-abolish ang sagot. Okay? Hindi yung pag-abolish yung sagot. You do not abolish spiritual things to make things right. What do you abolish to make things right? Sin. You have to rebuke the people. Yun lang ang kailangan nilang matutunan. I-rebuke mo sila.
Kung hindi sila dumadalo ng Wednesday, i-rebuke mo sila sa Sunday. Di ba? Until such time na matuto sila. Which is, yun ang nangyari din sa atin. Tama? Before, kahit ako, di naman ako talaga masipag pagdating sa prayer meeting. Di ba? Ang dahilan ko, malayo naman ako eh. Nakatira pa kami yun, sa Grace. Pero hindi, dito pa kami noon nakatira sa dagat-dagatan eh. Malayo ako para sa prayer meeting. Although dumalo ako, pero nakita ko, konti lang. Hindi naman nag-check ng attendance. Hindi na rin ako dadalo. Hindi rin ako talaga dumadalo. And then until such time, naging leader ako, then pinakita sa akin yung responsibility. Nasa Grace kami. May dahilan pa rin ako, hindi dumalo eh. Pero until such time na ang Diyos mismo yung nagbago ng aking puso. Na dahil tumatayo na ako sa harap eh. Di ba? Mahirap pag tumatayo ka sa harap. Pwede mo bang sabihin na, huwag natin kakalimutan ng pagtitipon, pero ikaw, wala ka rin kapag prayer meeting. Mahirap yun bilang isang leader. Now, God changed my heart, then pinakita sa akin the consequence. You're already part of the leadership, you're already preaching the Word of God, and if you are not walking in the truths of God's Word, what can you expect to the members? Lalakad din ba sila? No, hindi rin sila lalakad. Minsan, di ba, tumitingin din kayo sa amin? Di ba? Kapag sinabi ko, halimbawa, huwag kayong magpapalit, pero pag nakita nyo akong na-late ako, o kaya lagi akong habitually late, do you think nagiging encouragement? No, hindi, di ba? O kaya, magtulungan tayo sa isa't isa, pero nakita nyo, di ba, marami akong pagkain, pero di ko naman kayo binibigyan. O kaya, di naman ako tumutulong sa mga nangangailangan. O kaya, lagi ko na lang ilalapit sa mga mayayamang kapatid, tulungan mo to, pero ikaw na pastor, hindi ka marunong tumulong. Magbigay. Ako, kung hindi ako nagbibigay. Di ba? Minsan, tumitingin din kayo kung si pastor maghuhulog sa offering eh. Di ba? Why? Kasi, that's part of leadership. Hindi mo yun maalis as a leader. That you have to walk your talk. Always do the talking. And you must also do the walking. Lagi ka nasa harap, lagi ka nagsasalita, laging yung binibigkas mo ay mga katuruan ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, nakikita ba sa buhay mo? The same thing with the nation of Israel. Leaders are corrupt, people are corrupted as well. So, great responsibility as a leader. Kaya nga di ba ang sabi ng Bible, sinong malaking pananagutan dito sa harap ng Panginoon? Kami. Mga tagapagturo. Di ba? Not necessarily pastor lang, although pastor primarily tagapagturo siya. Di ba? Mga Sunday school teachers, mga worship leader. Kasi pag tumayo ka sa harap, nagtuturo ka eh. Hindi mo maaalis yun, yung ministry ng pagtuturo. Kahit na member ka, pag nag-encourage ka, di ba? Nagtuturo ka na rin eh. Every time na may lumalabas sa bibig mo about good things from God, make sure good actions also follow. Or else it will become a judgment to you. Okay? A judgment to you. Every one of us, harap tayo sa judgment seat of Christ. Ipagsusulit natin ang lahat ng mga salitang sinabi natin na walang kabuluhan. O kahit may kabuluhan, pero yung puso natin naman walang kabuluhan. Ibig sabihin, wala ka namang intention gustong gawin yung bagay na sinasabi mo. Hindi rin magiging pagpapala sa iba. But again, on a side note, ayokong tignan niyo yung tao. Ayun naman sinabi ni Kristo, di ba? Sabi niya sa kanyang mga alagad, sundin niyo yung mga sinasabi ng Pariseo na tama, pero wag niyong gagawin yung ginagawa nilang mali. Okay? So, I hope, pag nakita niyo si pastor na hindi lumalakad sa katotohanan, wag naman na, hindi na rin ako lalakad sa katotohanan. No, lumakad ka sa katotohanan. Sundin mo yung sinasabi niyang tama, wag mong gagawin yung ginagawa niyang mali. Okay? So yun naman ang sa atin yun ang payo sa atin ng ating Panginoong Yesus. So again, continuation of unfaithfulness to God and ongoing spiritual decline. Ongoing spiritual decline. Because the leaders are
not worshiping God, hindi sila sumasamba sa Diyos, hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Ganon din ang buong sambayanan ng Israel. Ongoing, patuloy. Kailangan ma-stop. Ang isang bagay na hinayaan mo, magpapatuloy. Lagi niyang tatandaan po yan. Anything that you allow will continue. If you allow sin, if you allow disobedience, it will continue until it stops. Halimbawa, no one among us will condemn. No one among us will rebuke. Ano bang typical na sin? Sabihin natin habitual absenteeism o yung pag-neglect sa gawain ng Panginoon. Kung ahayaan natin yon, sige, hayaan mo na lang siya, baka busy lang siya o baka ganito. Kung ahayaan mo yon, what will happen? Magpapatuloy siya. Anong dapat natin gawin? Agad maaga, sabihan mo na, kapatid, hindi tama yung ginagawa mo. Kasi pagka pumikit ka at sinabi mo, bahala na lang siya sa buhay niya. Minsan kasi ayaw natin mag-rebuke eh. Di ba? Minsan ayaw mong itama yung isang tao kasi bakit ikaw nahihiya ka eh sa kanyang pagkakamali. Pero hindi dapat. Ang sabi ng Bible, pagka nakita mo ang pagkapatid mo nagkasala, anong gagawin mo? Lapitan mo ito at itama. Sabihin sa kanya yung kanyang pagkakamali. Huwag mo sabihin sa iba kasi walang pakialam yung iba ron. Hindi niya rin alam yung kwento. Di ba? Chichismisin lang yun. So, sabihin mo sa kanya yung kanyang pagkakamali. At sabi, pag nakinig siya, napanambalik mo yung pagiging magkapatid ninyo. At gagawin mo yun kasi mahal mo siya. Tama? Now, pagdating dito sa bansang Israel, walang nag-rebuke sa kanila. Nire-rebuke sila ng mga propeta, pero walang nakikinig sa mga propeta. So, what happened? Spiritual decline. The same thing to us. Kung hindi tayo makikinig sa rebuke, babagsak at babagsak tayo. At kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos, babagsak at babagsak ang spiritual na buhay natin. At kung ang church na to hihinto sa pangangaral ng salita ng Diyos, babagsak at mamamatay ang church na ito. Meron ba mga church na ganon? Na nawala na? Meron. Why? Kanino yung responsibility? The leaders. The pastors. There was a church in Subic na talagang wala na talaga. Pero napakalaki ng church. Yung mga naunang pastor, masisipag. Malaki yung church, mayayaman yung mga miyembro. Malaki. O dumating, pumalit yung anak ng pastor. Kasi iniisip nila na kapag pastor ka, yung anak mo, pastor na rin. Hindi eh. Hindi garantiya na kapag pastor ang tatay, pastor din yung anak. Posible mangyari. Pero hindi garantiya. Pinagpastor yung anak. Para siguro hindi mawala yung pangunguna sa kanilang pamilya. Ang problema, hindi naman tinawag yung anak. Tamad yung anak. Hindi naman talaga siya, wala naman siya talaga siyang pusong pastor. Ginawa niya lang yun dahil sa tatay niya. So ano nangyari sa church? Unti-unti nawala, nagalisan yung mga miyembro. Kasi yung mga tupa hindi nakakakain eh. So anong gagawin ng mga tupa? Hanap sila ng pastulan na makakain sila ng tama. Nag-alisan yung mga miyembro. Hanggang natira na lang pamilya. Yung pamilya, syempre, wala namang through thick and thin eh. Hindi naman nila iiwanan yung kanilang tatay, yung kanilang kapatid eh. So sila na lang nandun. Nagiging issue nga kung aalisin na yung pastor doon para maglagay ng panibagong pastor. Sa Southern Baptist po ito. And then, ayaw din umalis ang pastor. Ano gagawin ng convention? Magdedemandahan pa ba tayo? Ayaw na rin naman magdemanda ng convention. Hinayaan na lang. Again, nakakalungkot. So, what I'm trying to point out is this. The leaders have great responsibility in terms of spiritual, in terms of the spirituality ng ng church. Malaki ang ginagampanan ng leaders sa church natin. Kaya, our prayer, if the leaders are unfaithful, might as well alisin na lang ng Panginoon. Yan ang prayer natin. It could happen to me.
Okay? It would happen to me. Walang permanent or walang sabihin natin forever sa leadership. As long as you are faithful, you are part of the leadership. But if time comes na you become unfaithful, then might as well step down or wag nawa na ang Diyos pang mag-alis sa'yo na nakakahiyang pangyayari. Kasi i-reveal ng Panginoon ang anumang hindi magandang ginagawa ng leaders. I-reveal yun ng Panginoon. Alang-alang sa church niya. Okay? So, another, violent end to leadership. So, paano natapos yung paghahari ni Zechariah? Pinatay siya. Di ba? Sino pumatay sa kanya? Si Salom. And we'll proceed sa next king. Who is next king? Yung pumatay kay Zechariah. Sino? Si King Salom. Okay? Ang istorya niya ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 15, 13 to 16. Ilang verses lang? 13, 14, 15, 16. Ganun lang kaigsi yung ang sinabi ng Bible sa kanya. Walang ganong sinabi. Why? Naging masama din kasi. Now, let's read. Verse 13. Nang 30 taon siya, 39 na taon ng paghahari ni Asaria sa Juda, si Salom naman ang anak ni Jabez ang naging hari ng Israel. Siya po yung pumatay kay Zacarias. Siya ay naghari sa Samaria ng 1 buwan lamang. Grabe, no? 1 buwan lang ang kanyang paghahari. Mula sa Tirsa, dumating si Manahem na anak ni Gadi at sinalakay ang Samaria. Pinatay niya si Salom. Pinatay niya yung hari, si King Zechariah. Ano nangyari kay King Salom? Pinatay din siya. No? At iba pang ginawa ni Salom, pati yung pakikipagsabwatan niya labat kay Zacarias ay nakasulat sa kaysaysayan ng mga hari ng Israel. Mula sa Tirsa patungong Samaria, winasak ni Manahem ang Tapua sapagkat ayaw nilang sumuko sa kanya. Ibig sabihin, nasasakop pa rin ito ni King Salom, pero ayaw nilang magpasakop kay Manahem. So, anong ginawa ni Manahem? Ginera niya o kaya ay winasak niya. Wala siyang pinatawad at ipinabiyak niya pati ang tiyan ng mga buntis. Grabe. Hindi cesarean kaya biniyak ha. Hindi pa ipinapanganak yung sanggol, biniyak na. Ganon kasama ang hari sa Israel. Di ba pasama ng pasama, di ba? Now, meron akong tanong. Si Salom, pinatay niya si Zechariah. Si Salom, pinatay ni Manahem. Ibig sabihin, yung ginawa niya sa hari, ginawa rin sa kanya. Naniniwala ba kayo sa karma? Kung anong gawin mo sa kapwa mo, gagawin din sa'yo. Yun yung karma, di ba? Gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo mabuti. Gumawa ka ng masama, babalik sa'yo masama. That's the rule of karma. Naniniwala ba kayo ron? Hindi. Oo. Yung iba, oo. Yung iba, oo. Yung iba, hindi. Bakit hindi? Doon muna tayo sa hindi. Sige, bakit walang karma? Hindi ba karma yung nangyari sa kanya? Pinatay niya yung hari, pinatay din siya. Kung anong ginawa niya, ginawa rin sa kanya. Is it not karma? Yes, Kuya Deng. Microphone, please. Sa akin, Pastor, consequence lang yun eh. Parang yun lang ng Panginoon na. Okay, sige, Kuya Deng. Para sa akin eh, consequence lang yan. Consequence yun. Oo, dahil Okay. pag itiwala ka sa Panginoon, hanggang wala yung yung karma, wala yung malas, wala Okay. yung Okay, so para kay Kuya Deng, it's consequence, it's not karma. Okay? Sa iba? Again, walang sinasabi ang Bible pagdating sa karma. Okay? Pero Pastor, Yes. ang sinasabi ko, anong ginawa mo, yun din gagawin ko. Iba naman yun. Okay. Ano yun? Sa batas yun. Ayon sa batas. Ano mang ginawa mo sa kapwa mo, gagawin sa'yo. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yun ang sabi ng batas nila sa Old Testament. Sa panahon nito, wala nang sumusunod sa batas. Okay? Wala nang sumusunod sa batas.
Meron nga isang sumunod, di ba? Yung pinatay yung tatay niya, pero sabi niya, huwag mong papatayin yung mga pamilya niya. Yun lang pumatay sa tatay niya, yun lang yung paparusaan. Well, hindi ito justice system. Talagang pinatay siya, hindi dahil sa paghihigante doon sa pinatay niya. Pinatay siya dahil gusto makuha yung kaharian niya. So, hindi natin pwedeng i-connect dito yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Okay? But we can say it continues spiritual decline. Yung pagpatay, baliwala na lang sa kanila. So, para makuha yung paghahari, kailangan nilang pumatay. Yun ang pinapakita ng Bible dito. Okay? Ganon kasama ang bansang Israel na kailangan nilang pumatay para makuha yung pwesto, yung paghahari ng isang tao. I also agree with Kuya Deng. It's a consequence ng kanyang ginawa. Yes. Yes. Wala naman sinabi ang Bible, pero we can say or pwede nating sabihin na maaari na yun ang parusa ng Panginoon sa kanya. Di ba? Sa ginawa niyang kasalanan. Yes, Vilma. Yeah, sa karma. Yan. Yung sa karma po, hindi tayo naniniwala na may karma or totoo siya. Kasi yung karma is Hinduism belief or Buddhist belief na hindi lang siya tumutukoy sa cause and effect, kundi ang effect niya is driven by their God, driven by the force, and it could affect even yung paniniwala nila sa reincarnation. Na ang magiging next life mo, if you saw good things, ang susunod na buhay mo, you'll be promoted or leveled up, which is hindi according sa Bible. Yun yung kabuuan ng turo ng karma. That's why we don't use the word karma. Okay. Instead, we use the biblical term sow and reap. Sow and reap. Sow and reap. Sow and reap. Okay, thank you. So again, yes, Ate Jo. May tanong lang ako, Pastor. Okay. Tungkol sa salin lahi. Salin lahi. Apo, kasi yung namimit ko sa Bible na about salin lahi, pag nag-bless ang Lord, i-bless yung salin lahi mo, yung ganon. Or pag parusa ang Lord, paparusahan yung salin lahi. May mga namimit po akong ganyang words. But then, ano ko po nung pati ang mama ko, may nabanggit ka po na, kasi nabanggit ko po sa mama ko na claim niya na siya'y tumanggap. So, ang kanyang salin lahi ay tatanggap sa Lord. But then, kinorek mo ako doon. Kasi hindi yun yung, kung hindi tinawag, paano? So, ang ano ko lang inaano ko lang po, yung salin lahi na, maaari po bang sa salin lahi nila is, kasi paparusahan yung salin lahi from doon sa ano hanggang sa ika-4 na henerasyon or whatever. Possible po ba yun? Yeah, possible. Especially if the sin is the sin of idolatry. Unless maputol yung idolatrous habit. So it will go even to the next generation. Magpapatuloy siya. The sin of idolatry especially. But once na, halimbawa po, yung regarding naman sa pagtanggap ng pamilya, ang ibig lang sabihin ng Bible na kapag tumanggap ang isang magulang, pati ang kanyang buong sambahayan na itatanggap, ibig sabihin nun, yung mabuting balita ay meron ng access dun sa mga tao na yon at posible na silang tumanggap sa Panginoon at maaari silang maligtas. Oo. So, hindi ibig sabihin na pag tumanggap ang nanay, Kristiyano na rin yung anak. Hindi. Kailangan din pa rin nila mapakinggan ng salita ng Diyos. But good thing, nandun na yung magulang. Di ba? At sinabi yon yung, I think, yung tatay, I don't know. Basta magulang yung nakakilala sa Panginoon. Di ba? Kasi, kung magulang ka, at ikaw ang unang nakakilala sa Panginoon, dapat yung mga anak mo, bilang isang magulang at nasa under authority mo, ipahayag mo yung salita ng Diyos sa kanila. It will be a little difficult kapag ka anak ang unang nakakilala sa Panginoon. Tapos, sasabihin niya sa kanyang magulang. Mga magulang minsan ayaw makinig sa anak. At meron silang
pagmamataas na anak lang kita, bakit ako makikinig sa'yo? So, again, I hope it's clear, no? Na it's not a guarantee na kapag the blessing, possible yon, possible. Yun naman sinabi ng Panginoon. God blesses and God gives curse. Na pagdating sa relationship, it's individual, it's personal. Pagdating sa relationship. Now, yung pagdating naman sa karma, it's a good thing na pinaliwanag din sa atin, no? Yung relationship nito about sa kanilang religion, kung bakit sila naniniwala, at gayon din yung relationship sa reincarnation, kaya gusto nilang gumawa ng mabuti kasi ayaw nilang maging lamok pagdating ng susunod na buhay nila. Gusto nila maging mayaman na tao, kaya celebrity. So kaya sila gumagawa ng mabuti. But again, there is no reincarnation. Ang ginawa mo dito sa lupa is merong consequence eternally. Hindi another life. To the second life, sa ikalawang buhay. It's either kung tumanggap ka sa Panginoon, naniwala ka sa Kanya sa biyaya ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka tumalima sa salita ng Diyos, nireject mo si Jesus Christ, merong kamatayang walang hanggan na naghihintay sa'yo. So it's either heaven or hell. There's no another life here on earth. Any other questions or any other insights? Sige, Kuya Lito. Sa akin naman din, doon lang din ako sa sinabi niyo nung una na makinig ka na lang doon sa salita ng Diyos o doon sa experience na magdudulot sa'yo ng hindi tama. Okay. Parang yung ano din naman yan eh, yung ako sa pamangkin ko, lalo si Lawrence talaga, bigatin din talaga siya sa akin. Pero dahil sa salita ng Diyos, katulad doon sa prodigal son, di ba inalaw niya yung anak niya doon, binigay niya yung mana. Pero yung consequence, naranasan ng bata, nung anak, na kumain doon sa kainan ng baboy, hanggang sa bumalik siya doon sa tatay. Sa akin na siguro yung ganitong pangyayari, inaalaw talaga ng Lord sa mga, hindi para gumawa ka ng mabuti, kasi gusto mong may gawin sa'yo mabuti yung kapwa mo. O huwag kang gumawa ng masama sa kanya para hindi kanya rin gawa ng masama. Kundi, kung ano pa rin yung pinapahintulad na kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun na yung pag-pray natin, kumbaga, na nawa. Etong mga ganitong mga pagsubok o nararanasan natin sa buhay, ay hindi tayo naniniwala doon sa mo, kundi sa kung ano yung kalooban talaga ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay. About the prodigal son na nabanggit din ni Kuya Lito. Again, it's a parable. So, mahirap i-connect din yung ating personal because the meaning of that parable is the father is none other than God and the prodigal son is none other than us sinners. I hope si Lawrence will come to a point of realization kung ano ang consequence ng kasalanan na kanyang ginagawa. We pray that he would learn from, hindi na siya nakikinig eh. So, ipagpasa Diyos mo na lang. Yun yung mga bagay na ibibigay mo talaga sa Diyos. Ayaw na makinig sa'yo, wala ka na magawa eh. Di ba? Hindi mo naman pwedeng ipadlock sa kwarto, yung makukulong ka illegal detention. Eh, kung lalabas at lalabas pa rin yung bata, hindi uuwi ng gabi. Matutulog sa kalsada, matutulog sa kapitbahay. Hirap nun bilang isang magulang. No? Mahirap bilang... In fact, mahirap maging magulang talaga. Mahirap. Merong anak na pinagkatiwala sa iyo, pero walang garantiya na yung anak mo susunod sa iyo. Lalo higit kapag lumaki na. Di ba? Pag lumaki na, matigas na ang bunbunan, matigas na ang ulo, may sarili na silang desisyon, gagawin nila kung anong gusto nilang gawin, lalo higit pag wala na sa poder mo. So, anong gagawin mo bilang isang magulang? Panalangin mo na lang. Not lang na, but lang na only option. Last option. Wala ka ng ibang option. Kundi pag-pray mo sila. And God works through prayer. God works through prayer. Do not belittle prayer. God works through prayer. And sometimes prayer is more powerful than your sermon.
Minsan yung sermon natin, nagbibigay lang ng ano sa kanila ng hatred Sometimes we are not we do not know how to control our speech. 'Di ba? Maaari makapagsalita ka pa ng hindi maganda. Wala kang kwenta. Lumayas ka rito. Ay sabi niya, wala pala akong kwenta rito. Di lalayas na lang ako. Mahirap po. Kahit ako, pastor, sa aking mga anak, mahirap pa rin talaga. Tanging panalangin sa Panginoon. Tanging panalangin sa Panginoon. Okay? Meron pa bang Meron pa bang maglalabas ng kanyang sama ng loob? Katulad ko po, ako po Si ay nanay, okay. Mic po kay Mami Ludi. Yan, sige po. ako po ay merong 3 anak. Ako po ay lumaki sa may kayang pamilya. Yung aking anak na lalaki, dahil bilang magulang, ang magulang ko kaya na ba sustentuhan yung 3 kong anak. Iniwan ko yung 3 kong anak sa nanay ko dahil ayaw ibigay. Nang mag-asawa ako sa Pineda lang daw yung akin, hindi yung pwede yung De La Rosa. Samantalang may kaya kami. Ang ginawa nila, dahil yung anak kong lalaki, iisang anak kong lalaki, ang nangangasiwa sa amin, pinatay nila. Pinatay nung anak nung pinsan ng anak na nanay ko, nung nagpalaki sa akin. Nung patayin nila, wala akong ibang sinabi sa kanila, kundi hindi natutulog ang Diyos. Isa lang yung sa akin, ang gagawin ng Diyos doble pa pag gustong mangyari ng Panginoon. Namatay din yung 2 niyang anak kasi meron siyang 2 anak. Ngayon, kailan lang sabi, nung nagpunta ako doon sa manugang ko, Mama, namatay na rin si ganito, si ganon. Meron pa kaming mga ari-arian na sa Holy Cross na lupain. Itong kapatid kong isa, ibinigay yung title doon sa kapatid kong adopted namin na nurse. Ang gusto niya, nang ibigay sa kanya, inilibing niya yung mga kamag-anak niya, samantalang for Cornejo family lang yon. Sabi ko, bahala ng Panginoon kung pundong ka talaga ilalagay, walang imposible, di ba? Okay. Ang Diyos naman ang gagawa ng bagay-bagay. Okay. O baka isipin ng iba, isumbo mo kay Tulfo tong tatawag po tayo sa NHA. Anyway, sa story naman ni Mami Ludi, she experienced injustice sa kamay ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang maipapayo ko lang talaga sa ganyang bagay is magpatawad. Yun lang po, magpatawad. Magpatawad po. Yun ang sinabi rin ng ating Panginoon. Kahit ang Panginoon nung nasa krus siya, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wala tayong magagawa kundi magpatawad. Pero kung humihingi ng tawad, paano po kung hindi humihingi ng tawad? Okay, another sige, tatawag po tayo kay Undersecretary. Paano daw pag hindi humingi ng tawad ang isang tao, patatawarin mo pa ba siya? O ba't galit ka, Ate Julie? Sa lahat na nagpapatawad, ikaw yung galit. Bahala siya, di patawarin mo. Hindi, joke lang, no? Alam niyo po, kahit hindi pa sila humihingi ng tawad, dapat napatawad mo na siya. Tama? Kasi ang pagpapatawad, hindi lamang pagpapalaya sa kanya. Para sa sarili mo. Di ba? Maalis. Hindi mawawala yung galit sa puso mo kung di mo siya mapapatawad. Yun yung unang hakbang para mapalaya ka rin sa nakaraan, sa galit mo, sa sama ng loob. Magpatawad ka. At sabi ng Bible, paano ka magpapatawad? Katulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Kasi bakit? Ikaw naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos. Labis-labis ang pagpapatawad niya. Ikaw pa kaya ipagkait mo sa isang pagkakamali ng isang tao. Di ba? Again, I know naman napatawad na siya ni Mami Ludi. At although nandun pa rin yung sakit, no? Panalangin din natin sa Panginoon na alisin din yung sakit. Yes, Ate Jo. Mag-share lang po ako. Sige po.
Meron po akong 3 anak, puro lalaki. Dinala ko po sila sa church, Sunday school, BBS, youth sila, sa youth, naging active po sila, sumasali sa mga program actually. But then, nung sila po yung nakapagtrabaho na, nagkaroon na ng sariling buhay, may nagbago po. Nawala po sila sa church. Okay. Including me. May mga pangyayari po sa buhay namin na on and off, gano'n po. At hanggang sa dumating sa point na isa sa anak ko is napalo, nagulpe. Na ang result sa akin ay yung hindi po literal na pinagsukluban ng langit at lupa. Naranasan ko po yon. But then yung pagbabago po ay, nangyari po yon before pandemic, then nakita ko na nagamit yun nangyari sa anak ko dahil doon may gagawin ang Lord doon sa pandemic season. So, ang dalawa is nagpatuloy sa malayo. Ang ano ko is sinusundot-sundot ko sila ng God's Word, niyayakag ko sila. Kaya lang, katulad ng kahinaan ko dati, ang kahinaan nila is nakatingin sila sa tao. Mama, sabi niya ganun, anong pagkakaiba ng Christians sa non-Christians? Sabi niya, wala, kundi kaligtasan lang. Pero yung ugali, ganun pa rin. Hindi nagbabago. Kasi sabi ko tao, huwag kang titingin sa tao. Ang pagbabago, pag pumupunta ka na ng church, kasi doon mo na maririnig yung salita ng words. So, niyayakag ko siya sa church, parang nakikita ko sa kanya, ayaw niya ng conviction. Pag pumunta ng church kasi, may conviction makakarinig ng salita ng Diyos. So, yun sa bunso ko yun. Sa panganay ko naman, pag niyayakag ko siya, may joke siya, ayoko baka masunog ako. Joke pero nakakatakot na joke, no? So yung, at least sa gitna ako, nagpatuloy. Then yung apo ko is niyakag ko din, nag-Sunday school yan, lumaki din sa church yan. But then dahil nga sa mga problemang is lumalayo. Anong role ko? Una-una, i-remind. Sundot-sundutin mo na salita ng Diyos. At then, yung words mo, yung words ko. Kasi nakikita ko na kailangan kong maging soft-spoken, hindi magsalita ng, yung alam niyo yung negatibong salita na mag-aano sa mind. Yun na lang ang part ko. Then, yung prayer na walang tigil. Kasi po, ang Lord lang naman ang pwedeng magpabago ng heart. Ang akin, life must go on, serving the Lord. Hindi sila pwedeng maging hadlang para maghinto ako. Ako ang magpapatuloy. Nakikita nila ako nagpapatuloy. Yeah. At nakikita ko rin naman effect sa kanila nag-ano sila, saan ka punta mama? Sa church. Nakikita nila nag-church ako, nila, inirerespeto nila yung pagpunta ko sa church, yung kung anong ginagawa ko, kung nagiging happy ako sa ginagawa ko. Ang heart nila is hindi ko mababago. But then, hindi natin, kahit ano pong kulong natin or hindi po natin pwede sabihin yung gusto natin sa kanila, kundi soft lang, yung ano lang ang gusto ng Lord para sa kanila, hindi yung gusto natin at din yung prayer lang natin. Yeah. Kaya ang ano ko lang is, hindi natin mababago kahit sino sa mga anak natin, kundi ang Lord lang po. Yun lang po, kasi yun po yung nangyayari sa akin. Yeah. That's correct. Especially as a parent, no? Kapag ang anak mo hindi nagpatuloy sa Panginoon, so, hihinto ka na rin kasi ikaw na lang mag-isa Pag guminto ka, babalik pa kaya sila? Mas lalo mahihirapan. Di ba? Pag guminto ka. Sino pang mananalangin para sa kanila? Sino pang magiging mabuting halimbawa? Kung nakakakita sila ng bad example, sino pang magiging mabuting halimbawa? Di wala ka rin pagkakaiba kapag huminto ka rin sa pagdalingkod sa Panginoon. So, magpatuloy. Yun ang sagot doon. Magpatuloy, maging mabuting halimbawa sa ating mga anak. At kahit na naging mabuting halimbawa ka, hindi pa rin naman nababago yung minsan, yung anak natin. How much more kung hindi ka maging mabuting halimbawa? Diba? So, malaki ang responsibilidad natin bilang mga magulang. Pero wala pa rin sa ating kamay ang pagtanggap ng ating mga anak. Nasa Panginoon pa rin. Pero sa atin, pinagkatiwala lang, huwag mong i-provoke yung anak mo sa pagkagalit. At kayong mag-asawa, kailangan maging mabuting halimbawa kayo sa inyong mga anak. Hindi lang si tatay, hindi lang si nanay, parehas kayo mag-asawa. Yun ang kailangan ng isang pamilya. Now, balik tayo kay Shalom. Ano ang matututunan natin sa kanyang paghahari? Again, yung spiritual and political instability.
Why there is political instability? Simply because there is spiritual instability. Kung hindi uunahin ang spiritual, hindi magiging maayos ang anumang bagay katulad ng political. So, ang pinakauna is spiritual. Yun ang unang madil sa atin, yung relasyon natin sa Panginoon. Bago yung relasyon ng iba sa Panginoon. Next, sabi, consequence of unrighteous ambition. Dahil gusto niya na maging hari, pinatay niya si King Zechariah. Anong consequence? Ano yung inani niya? Dahil sa ambisyon niya, pinatay din siya. And thirdly, short-lived prominence. Yung katanyagan, panandalian lang. Gano'ng katagal siya naghari? Isang buwan. So, gano'ng katagal ang katanyagan. So, wag natin pakanasain yung katanyagan. Wag natin pakanasain yung magandang buhay. Lahat yan temporal lang eh. Ang pinakapangunahing naisin natin, ano? Spiritual na bagay, lumago tayo spiritually, makilala natin ang Panginoon. Dahil ang lahat ng material na bagay, lilipas. Kaya wag natin ipagpapalit ang relasyon sa Panginoon sa mga temporal na bagay dito sa lupa. King Shalom. Next, sino pumatay kay King Shalom? Si Menahem. So, sino naging hari? Si Menahem. Ang tanong, papatayin din kaya si King Menahem? O hindi? Kung hindi man siya papatayin, yung anak niya ang magiging hari. At kung anak niya magiging hari, papatayin din kaya yung anak niya? Kung hindi nangyari sa kanya yung consequence, sa anak niya maaaring mangyari. So, yun ang makikita natin sa buhay ni King Menahem. Pangilang hari na po siya? 16. So, from 1 to 16, meron bang magaling na hari? Maganda? Mabuti? Wala pa so far. Now, let's go to the 16th king, si King Menahem. Verse 17. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Asarias, si Asarias pa rin yung hari sa Juda, naging hari ng Israel si Menahem na anak ni Gadi. Siya'y naghari sa Samaria ng 10 taon. Wow! So, kanina 6, ito, isang buwan, 6 na buwan, isang buwan, ito, 10 taon. Tulad ni Jeroboam. So, ang question dito, bakit siya tumagal? Nagbago ba siya? Tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. So, he did not become a good example. Pero, anong ginawa niya? Kaya, bakit siya tumagal ng 10 taon? Nag-hire ba siya ng maraming bodyguard para walang pumatay sa kanya? Verse 19. Sa panahon ni Menahem, ang Israel ay sinalakay ni Haring Pul ng Assyria. Nagbigay sa kanya si Menahem ng 35,000 pilak upang makuha ang suporta nito sa pagpapalakas ng kanyang pag-aari sa Israel. Yun pala yung naging sikreto niya. Kaya siya tumagal ng 10 taon. Ginamit niya yung pera. Nanuhol siya, bribe, or ang tawag nila doon, tribute. Pag mayroong mas makapangyarihan sa'yo, para protektahan ka, tribute ang tawag doon. Sa atin, panahon natin, lagay. Di ba, lagay. So, naglagay siya o nagbigay siya ng 35,000 kilong pilak. Or, mahal po yun. Upang makuha ang suporta nito sa pagpapalakas ng kanyang pag-ari para matipon ang halagang ito. Ang tanong, saan niya kinuha yung ganong karaming pilak? Hiningan niya ng tig-50 pirasong pilak ang lahat ng mayayaman sa Israel at ibinigay sa hari ng Assyria dahil dito, hindi sinakop ng Assyria ang Israel. So naging tuso po siya. Verse 21, ang iba pang ginawa ni Menahem ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng Israel. Namatay siya at tinilibing at ang anak niyang si Pekahias ang humalili sa kanya bilang hari. So hindi siya pinatay. Namatay siya at yung anak niya ang naging hari. So hindi niya na-reap yung consequence. Di ba? Di ba, pumatay siya, dapat siya rin patayin. Hindi ganun eh. Pero yung anak niya yung maaaring mag-suffer ng consequence.
So sino yon? Si Pekahiyas. But what can we learn from King Menahem? First thing that we can learn, unfaithful and idolatrous leader. Patuloy pa rin yun. Unfaithfulness, idolatrous leader, hindi pa rin natatapos. And continuous violence. So this time, hindi na siya papatay, kailangan niya ng proteksyon, pero kailangan niya ng pera. At anong ginawa niya? Dinoble niya 50 piraso. Ang kanilang bayad lang sa taxes, isang pilak lang. Okay? Pero ginawa niya 50 piraso. Sa mga mayayaman, ha? Pero siyempre, sa mahihirap, hininga niya rin yun. And then lastly, short gains, long-term consequence. Ano yung long-term consequence nun? Dahil nga, maraming pilak ang nakuha sa mga Israelita, naubos na rin yung kanilang mga kayamanan. Marami na rin naghirap ng panahon niya. At ikalawang bagay, nung nasakop sila ng Assyria, dahil nga iniisip ng Assyria na marami silang makukuha, marami sila talagang hiningi sa Israel. Kumbaga yung tax, lumobo pagdating na yung dayuhan na yung nag-ahari sa nation of Israel. Okay? So sa kanya, yung way niya, panandalian or pamabilisang solusyon. Pero anong consequence? Long term. Minsan, ang solusyon natin, di ba, yung mabilisan eh. Pero ang consequence nun, long term. Alis na lang ako. Quick solution. Pero long term yung sa sugal, maungutang, no? Okay, pagdating ng bayaran, natalo na rin yung ibabayad mo. So, papatong interest, malulubog ka sa utang. Anything that is shortcut is not, has long-term repercussion. Okay? So, next, yung anak niya, si King Pekahiya. Okay, si King Pekahiya o Pekahiya sa Tagalog. Verse 23. Na ikadalawampung taon ng pag-ahari ni Asarias pa rin sa Juda. Si Asarias pa rin nag-ahari sa Israel pabago-bago. Naging hari ng Israel si Pekahiyas na anak ni Menahem. Siya ay naghari sa Samaria ng 2 taon. Mabilis lang. Ibig sabihin, pinatay siya. Tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Si Peka, na anak ni Ramalias, isa sa mga opisyal na hukbo ni Pekahiyas, ay nakipagsabwatan sa 50 taga-Gilead laban kay Pekahiyas. Pinatay nila si Pekahiyas sa loob ng nasasakupan ng palasyo sa Samaria. At si Peka ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Pekahiyas ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng Israel. Hindi nangyari yung sa kanyang tatay, yung ginawa ng tatay niya sa isang kay King Salom, pero nangyari naman sa anak niya, which is si Pekahiyas. Ano nangyari kay Pekahiyas? Pinatay siya. So, next, King Peka. Susunod na natin. Dito na tayo matatapos. Then we'll proceed to our reflection. 22 taon ng pag-ahari ni Asaria sa Juda, naging hari ng Israel si Peka na anak ni Ramalias, na pumatay siya si King Pekahiyas. Siya ay nagari sa Samaria ng 20 taon, hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan din niya ang kasamaan ni Jeroboam na anak ni Nebat na siyang umakay sa Israel sa pagkakasala. Sa panahon ng paghahari ni Peka, ang Israel ay sinalakay ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria at nasakop nito ang Ijon, Abel, Maaka, Janoa, Kades, Hazor, Gilead, Galilea at ang buong Neptali. Dinala niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. Nang ika-20 taon na paghahari ni Jotam, si Osias na anak ni Ela, ay nakipagsabwat ang laban kay Peka. Naputol yung aking copy. So verse 30 na tayo. Nang ika-20 taon na paghahari ni Jotam sa Juda, si Osias na anak ni Ela, ay nakapagsabwatan laban kay Peka. Pinatay niya ito at siya ang humalili bilang hari. Ang iba pang ginawa ni Peka ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng Israel. So si Peka rin po ay pinatay. Sino mamatay sa kanya? Si Osias. So that is the 14th up to 18th king of Israel. So what can we learn
with this kingdom. Dahil hindi sila kumikilala sa Panginoon, patuloy yung kasamaan sa kanilang kaharian. Dahil sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, patuloy pa rin ang patayan upang makuha lamang yung paghahari. Walang naging mabuting hari. So tama ba yung bansang Israel na humingi sila ng hari sa Diyos? Hindi. Sino yung unang hari na hiningi nila? Si King Saul. Anong payo sa kanila ng Panginoon? Kapag hindi pa ba ako sapat maging hari ninyo at kailangan nyo kumuha ng haring ito, sasabihin ko sa inyo, ang mga hari na susunod ay hindi magiging mabuti sa inyo. Pahihirapan kayo. Ano nangyari? Nangyari nga sa kanila. Di ba? So again, we can see the spiritual decline of the nation of Israel, the kingdom of Israel. And short-lived lang yung kanilang paghahari dahil sa kasamaan, dahil hindi sila tumatalikod sa kasalanan. The same thing sa ating buhay. Kung hindi tayo tatalikod sa kasalanan, magpapatuloy at magpapatuloy ang kasamaan. Hindi lang sa iyo personal, maging sa pamilya. Maging sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya nga sabi ng Biblia sa atin, bilang mga nakakilala sa Panginoon, tayo ay maging asin at ilaw. Ibig sabihin, makita sa atin yung buhay na binago. Yung kaninang kinukwento ni Ate Jo, totoo po yun, mahirap po yun para sa isang mananampalataya na manatili sa isang iglesia na kung saan hindi nagiging mabuting patotoo yung mga taong nakapaligid sa Kanya. Ito lamang ang maaring reason ng isang tao kung bakit lilipat siya ng church. Hindi pinapangaral ng mabuting balita, hindi tapat yung nangangaral, yung mga leaders ay hindi nagiging mabuting halimbawa, gayon din ang mga miyembro, hindi rin nagiging mabuting halimbawa. Ano pa ang gagawin mo? Pwede kang mag-stay, ipanalangin mo silang lahat. Pero kung ako sa aking sarili, aalis, lilipat sa iba. Kasi, pamilya mo na rin yung ano doon ang magiging, ang maapektuhan So, lilipat ka sa iba. At make sure pag lumipat ka sa iba, pinapangaral ng mabuting balita at tapat yung tagapangaral. Pero yung bad example, meron talaga yun sa church. Kasi lahat ba ng nasa church, totoong mananampalataya? Hindi natin masabi. Hindi natin masabi. Meron pa rin mga nagpapanggap. Pero tayo, kung ikaw, alam mo sa sarili mo na tunay kang mananampalataya, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Yung mga hindi tunay, aalis din yun. Huwag yung tunay ang umalis. No? Yung mga hindi tunay ang umalis. At paano mangyayari yun? Kung magiging tapat yung tagapangaral, kasi kung every now and then maririnig nila yung kasalanan, ipinapangaral sa kanila, aalis talaga yung mga hindi tunay na mananampalataya. Mau-offend. Sabi nga ni John MacArthur, my duty is to offend you because of your sin. Kaya si John MacArthur may umalis sa kanyang umaattend sa church or member sa church, umalis. Okay lang. Aalis ka dahil na-offend ka, dahil pinapreach ko yung kasalanan mo. Okay. Kasi yung tunay na mananampalataya makikinig. Yung hindi, magtatampo. How about you, if I'm gonna ask? Kapag ipinapangaral ba sa pulpito ang kasalanan, pag masakit bang magsalita ang pastor, ano bang nangyayari? Ano bang nararamdaman ninyo? Natutuwa ba kayo? Or nagagalit? Ako dapat matuwa tayo. Nasasaktan, pero dapat matuwa tayo. Why? Kasi nakikita mo yung pagkakamali mo. At nababago yung pagkakamali na yun. O, hindi dapat magalit kasi wala namang pangalan, sabi ni Lito. What if pag nagbigay na ng pangalan si Pastor, ikaw! Tinuturo, wala din pangalan, pero ikaw! No? Ako ba yun? Again, ang isang bagay na kailangan natin yakapin sa church natin
is yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa panahon nila, nung binabasa natin to, naririnig nyo ba na sinabi ni Yahweh? Wala no? Pagdating sa Kingdom of Israel, parang hindi na rin naungusap ang Panginoon sa kanila Kasi di na sila nakikinig. Merong mga propeta for sure, may mga propeta pa rin. Nangangaral pa rin for sure. Pero hindi na nakikinig. Pero hindi na rin isinulat. So again, wag nawa dumating sa punto na hindi na mangusap ang Panginoon sa atin. Kaya nga sabi, kapag narinig mo ang tinig ng Panginoon, makinig ka agad. Huwag mo nang pagmatigasin ang puso mo. Kasi pagka napakinggan mo yung tinig ng Panginoon, yung salita ng Diyos, pumasok dito, lumabas sa kabila, ang magiging consequence nung titigas daw yung puso mo. Until such time na hindi ka na nakukonvict sa kasalanan. Kalyado na yung puso natin. So again, let us be thankful from the preaching of God's Word in our church. Okay? What good thing can you learn from bad example? Yun yung question ko. What good thing can you learn? Ano yung natutunan mo sa mga masasamang halimbawa dito sa kaharian ng Israel? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa salita po ninyo. Nakita po namin ang lubos na kasamaan ng mga hari ng Israel. Pero wag nawa, Panginoon, na mabulag kami sa sarili naming kasamaan at hindi namin makita, Panginoon, ang mga kanya-kanya naming kasalanan. Tulungan mo kami, O Diyos, lagi mo ipakita sa amin ang aming mga kamalian upang ito'y maihingi namin ng tawad sa inyo at kami, Panginoon, ay mabago sa pamamagitan, Panginoon, ng genuine repentance na gagawin mo sa aming mga buhay. Lord, isinusuko po namin anumang bagay na nakakahadlang sa aming paglilingkod sa inyo. Tulungan mo, O Diyos, ang iglesyang ito ay manatili sa inyong salita at lumalim sa pagkakilala sa inyo. Maging uhaw kami, Panginoon, sa inyong salita. Masakit man ang masugatan man kami, Panginoon, ng magkabilang talim ng iyong salita, ay okay lang po sa amin kung ito yung paraan mo, Panginoon, upang kami matuto. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo, sa mga kapatid na uhaw sa inyong salita, mga kapatid, Panginoon, na nagbibigay ng pahalaga, importansya sa salita mo, Panginoon. Dahil ito, O Diyos, ang aming pagkain espiritual at ito ang siyang tumutulong sa amin upang kami mamuhay ng may kabanalan. Indeed, your word is inspired and profitable for teaching, for reproof, and for righteousness. Thank you so much, Lord, for all the teachings that we have learned today. Kayo pa, Panginoon, patuloy magpala sa amin. Maging sa reflection namin, Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang may share namin, Panginoon, yung mga bagay na aming natutunan. Ito po ang aming panalangin sa inyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.